So what's up sa inyo mga VFX artists dyan? So today pag-uusapan natin ng effects sa After Effects, okay? So ito yung second part ng basic tutorial natin. So kung mapapansin nyo, iba yung suot ko kasi inulit ko yung tutorial kasi nakalimutan ko. High quality tutorial nga pala yung gusto nating gawin. So ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko sabihin sa inyo na sorry dun sa una kong ginawa na second video kasi medyo magulo ako nun and inaantok. So ngayon nandito na ako ulit at kakagising ko lang at okay na ako. Simulan na natin ang tutorial. Nandito tayo sa loob ng After Effects. So, nag-start tayo ng clean slate. Okay? So, mag-import tayo. Pwede natin pindutin yung Ctrl-I to import. Okay? Then, import tayo ng logo. And itong bunggo. So, i-drag natin yung bunggo to create a composition. Okay? Sa create nyo po composition na icon. So, pag pinlay natin siya, dyan siya. Okay? So, pag-usapan muna natin yung RAM preview kasi napaka-importante alam natin ito. Baka kasi manibago kayo sa speed ng After Effects. Okay? Sa Premiere is binabasa lang niya sa hard drive yung mga video na ini-import natin kaya mabilis mag-play. Pero sa After Effects kasi, nilalagay muna niya sa memory or sa RAM bago natin siya ma-playback. So, kung mapapansin nyo, meron tayong green dito sa timeline. Lahat ng green na yan is nasa loob na ng RAM. So, pag nag-play tayo, nakikita nyo naglo-load yan. Nilalagay ng After Effects sa RAM yung video natin. Depende kung gaano kagrabe yung graphics and yung mga effects. Okay? So ngayon, pupunta ako dito around 5 seconds sa ending ng video. Press ko yung N. So, dun tayo sa out point ng work area. Then, right-click natin yung work area. Then, trim comp to work area. So, once naman na trim comp na natin sila, hanggang dito na lang yung composition natin. So next, pag-uusapan natin yung blending modes. So ano nga ba yung blending modes? Blending modes is yung katulad sa Photoshop. Kung familiar kayo sa Photoshop, ito yon. Dito sa part na to, blending mode. So ngayon nasa normal siya. So para makita natin kung anong nagagawa niyan, i-duplicate natin yung layer. Ctrl D to duplicate. So makita nyo, dalawa na yung layer natin. Then, click natin yung normal. Palitan natin siya sa screen. Kung mapapansin nyo, lumiwanag. Lumiwanag yung video natin. Pwede nyo ring itry yung multiply, overlay, difference, and hue and saturation. Pwede nyo itry. Mag-experiment kayo guys. Mas maganda kung tatry nyo lahat yan para alam nyo yung nagagawa nila. Diba? So ngayon, yung alam na natin yung blending mode, pag-usapan muna natin yung mga layer properties. So, layer properties. So, ito yung layer natin. Okay? Sa dulo, meron tayong on-off. Okay? Visibility. Meron tayong audio. Meron tayong solo. Meron tayong lock. Okay? So, nandito yung pangalan ng layer natin. Nandito yung blending mode natin. Meron tayong track matte, which is pag-uusapan natin sa lesson natin na keying and rotoscoping. And meron tayong parenting. Okay, ito naman is pag-uusapan natin sa next lesson natin, which is animation. So ngayon, pag-usapan naman natin yung transform properties. So, dito sa project panel natin, idadrag ko yung logo natin sa viewer. So, pwede natin idrag sa viewer yung files natin. So, in-scale ko siya. Then, kung makikita nyo, meron tayong arrow sa layer na to. Pag pinindot natin yan, makikita natin meron transform. Sa loob ng transform, merong mga properties, which is opacity, rotation, scale, position, and anchor point. Okay? Opacity is transparency. Rotation is rotation. Click and drag lang natin, okay? Para mabago yung value. Then, scale, position, and anchor point. Yung anchor point is pag-uusapan natin mamaya sa animation part ng ating mga lesson. Okay? So, lahat ng mga layers is meron transform properties. Okay, kung makikita nyo, pag-usapan natin yung shortcut key nila. So, kung gusto natin i-access yung opacity, okay,
Opacity is transparency, so letter T, yung shortcut key. Then, P for position, R for rotation, S for scale, A for anchor points. Okay? So, pag pinindot ulit natin yung A habang nasa anchor point, mawawala siya kasi toggle siya eh. So, what if gusto natin makita yung opacity, letter T, then gusto natin makita yung position, letter P, pero nagbago siya. So, i-hold lang natin yung shift, okay? Para mag-add siya doon. So, kunyari, nasa letter T tayo, transparency or opacity, then shift P for position, shift R for rotation, shift S for scale, and shift A for anchor points. So, ngayon alam na natin yung shortcut keys nito. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga effects, okay? So, pag-usapan natin yung mga effects, which is may kita natin sa taas sa may menu, effect. And kung makikita nyo, disabled siya. Bakit siya disabled? Kasi wala tayong selected layer. So, select natin yung bunggo. Yung nasa taas, yung merong blending mode na screen. Then, effect, blur, Gaussian blur. So, kung makikita nyo, ito yung effect. Meron siyang name, meron siyang properties na pwede natin baguhin, and meron siya ditong effects icon. Ano yung effects icon na yan? On-off yan. So, para makita natin yan, lagyan natin tong blurriness natin ng around 10. So, kung makikita nyo, okay, pagkalagay ko ng blur, nag-blur siya. Pero, bakit ganito? Diba? Kasi naka-screen tayo. So, babalik ko muna siya sa normal. So, kung makikita nyo, nag-blur yung bunggo. Okay? Then, pag in-off natin siya, by clicking this icon, yung effects, diba? Pwede natin makita yung nagagawa niya. So, ngayong alam na natin yan, pwede natin balik yung screen. So, meron tayong glowing effect. Alam niyo yun? Yung mga nasa drama, yung mga parang nasa paradise. Maganda siyang ilagay ko nasa beach, diba? Parang, wow. Okay? Next is color grading. Pwede nating i-color grade to. Okay? So, i-off muna natin yung bunggo. Then, select natin yung nasa baba. And, isa pang way para ma-access natin yung effects is sa effects and presets. Okay? Click natin effects and presets. Color correction. So, gagamit ako ng curves. Tapos, pwede natin i-drag siya sa layer, i-drag natin siya sa viewer, or i-drag natin siya sa effects kung ano yung selected layer natin. So, ngayon, meron akong curves. Ito yung properties ng curves. So, pwede kong galawin tong curve na to. Pwede ko siyang i-brighten, pwede ko siyang i-darken, or pwede ko siyang lagyan ng contrast by using an S-curve. Okay, so ito yung S-curve. So, makikita natin, meron na siyang contrast. Pwede natin on-off para makita natin yung difference. Okay? Meron din tayong mga stylized effects. So, pwede tayong pumunta sa effect, stylize, lagyan natin ng mosaic. So, gagawin kong 50 by 50 yung parameters niya. So, makikita nyo, para siyang pixelated. So, alam nyo na kung saan ginagamit yan. Okay? Alam kong familiar kayo dyan, guys. So, i-off muna natin siya. Then, mag-usap naman tayo about sa mga layers. Meron akong i-introduce sa inyong dalawang bagong layer. First is solid. Okay? Nasaan yung solid? Pwede tayong pumunta sa layer, new solid. Okay? Ayan. Control Y. Then, pwede natin siyang pangalanan. Pero, ano nga ba yung solid? Solid is solid color lang talaga siya. So, pwede natin baguhin yung size niya. Pwede natin palitan yung color. Gawin natin red. Okay? Ayan. Favorite ko. Then, pwede natin lagay dito is rain. What if gusto nating umulan? Pero, bakit red? Kasi, sa After Effects, merong mga effects na pwedeng mag-generate ng other graphics. So, let's try this. Sa rain, punta ako sa effect. Okay, simulation, particle world. So, makita nyo, nawala yung red, naging siyang parang mga fireworks. So, dito sa effects panel, punta tayo sa grid, position, i-off natin yan lahat kasi guide lang naman yan, which is hindi natin gagamitin. So, pupunta ako sa producer. Ito yung point, okay, kung saan manggagaling yung particles natin.
Next is particle. Pwede natin palitan yung kulay. So, ngayon, white na siya. Pwede natin palitan yung radius. Okay, para mukha siyang ulan. Then, pwede natin palitan yung birth rate. Ano ba yung birth rate? Yan yung dami ng particles natin. So, kukontian lang natin para kunyari ambon lang. Umaambon. So, ngayon, meron na siyang particle. Pwede pa tayong mag-add ng ibang effects dito. So, sa rain na to, dahil meron tayong particle world, pwede kong i-blur yan. Tingnan natin ng blur kasi masyadong sharp. Diba? Ngayon, pwede kong palitan yung blending mode niya. Gawin nating overlay. Wow, meron na tayong ulan, guys. So, nilagyan natin ng ulan yung ating bunggo. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung adjustment layer, which is pwedeng gawin via layer, new, adjustment layer, or Control-Alt-Y. So, ano nagagawa ng adjustment layer? Kasi ginawa ko siya pero walang nangyari, diba? Ang ginagawa niya is nilalagyan niya ng effects lahat ng mga layers na nasa ilalim niya. So, pag itong adjustment layer na to, nirename natin. So, click natin siya, then enter, lagay natin blur. Okay? Tapos pumunta tayo sa effect, pumunta tayo sa blur, and then Gaussian blur. Tapos nilagyan natin ng blurriness. Kung mapapansin nyo, nag-blur lahat, di ba? Then, pindutin natin tong repeat edge pixels para mawala yung black sa gilid. So, nag-blur lahat. So, kung mapapansin nyo, lahat sila nasa ilalim. Pero kung ililipat ko siya sa baba ng rain, boom! Hindi na-blur yung rain. What if ilipat natin siya sa baba ng thumbnail, ng logo natin? Hindi na-blur yung logo. And pwede natin bawasan yung blurriness natin. Gawin natin 10. Wow, diba? Medyo dramatic, diba? Pang mga logo. So guys, I hope meron kayong mga natutunan. Sa next lesson, mag-aaral tayo ng animation sa After Effects. Kasi, aanhin natin yung After Effects kung walang animation. Diba? So, like, comment, and subscribe sa channel na to. And i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyong VFX artist dyan at mga gustong matuto. Bye!